Mga kapuso, nabistong walang lisensya ang dentistang inabutang nagsasagawa ng nauuso ngayong teeth whitening procedure sa isang klinik sa Makati City. Ang Philippine Dental Association nagbabala sa peligrong dulot niyan. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Isa ka rin ba sa mga G sa usong-uso raw ngayon na pagpapaputi ng ngipin? Sadya naman daw talagang nakaka-plus points ang teeth whitening procedure. Pero kung hindi marunong o sablay ang hahawak ng procedure, sa halip na aura points, maaaring ganito ang sapitin ninyo. Wow! Ayon sa Philippine Dental Association, naglipa na ngayon ang mga teeth whitening center. Ang problema, hindi raw lisensyadong dentista ang umahawak ng procedure. Gaya na lang daw ng klinika na ito sa Makati. Nakailan lang ay ni-raid ng NBI kasama ang PDA. Mag-ingat po tayo na mga ganyang services. Make sure na mayroon tayong may mga licensed dentist na nag-handle ng mga patients when it comes to that kind of services. If you are interested sa mga ganitong aesthetic, gusto niyo pumiti ang ngipin ninyo, please go directly to a licensed dentist. Ayon sa PDA, ang dinatnan nilang nagsasagawa ng teeth whitening procedure sa naturang klinika. Walang lisensya, ibig sabihin, hindi dentista. Sabi niya sa amin, ito daw po ay normal na ginagawa sa ibang bansa. Ay dito po, meron po tayong batas na 9484, Republic Act 9484, na naglilimit na ang mga procedure ay ginagawa lang po ng isang lisensyadong dentista sa loob ng kanyang dental clinic. Delikado ito ayon sa PDA dahil pwedeng maapektuhan ang bibig sa oras na sumablay lalo't hindi marunong ang may hawak ng procedure. May mga solutions na hindi alam ng ibang pasyente na it can damage sa kanilang oral cavity. Just in case malunok ng pasyente, yung chemical, matapang talagang solusyon na yan. Pag natamaan yung gilagid o yung gums, ayun, mayroong burning sensation. Pinakawalang-wala na pwedeng mangyari, maapektuhan ang gilagid. Hindi po sila gumagamit ng machine na suction machine na tagahigop para po hindi po nalulunok ng pasyente yung gel. Wala po silang ganong equipment. Number 2, hindi rin po nilalagyan ng proteksyon ng mga gums. Ang tawag po namin doon ay gum barrier. Para saan naman yun? Yung gum barrier po, para po ang mga solusyon na ginagamit as bleaching ay hindi po napupunta sa mga soft tissue. Dapat daw gumagamit din ng gingival barrier sa procedure para maging safe ang gilagid, bagay na hindi raw nakita ng PDA sa ni-raid na klinika. Sinampahan ng reklamong paglabag sa Philippine Dental Act of 2007 ang mga nasa likod ng klinika. Patuloy namin silang sinisikap na makuna ng panig. Para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil, nakatutok 24 oras.